Hey, Pakol! Nakakagaling ko lang ng ano. Nandito lang ako sa Lagro. Sa bandang Patulan. Hindi ko alam kung marinig. Ang ingay. May mga bus na. So, time check. 4:48 AM. Pumunta ako ngayon Binondo. Samahan nyo ako dahil maganda yung topic natin today. Meron lang kaming seminar ng City Loopers na about road safety and bike repair. So tara, ang mga 30 plus kilometers lang yan galing sa bahay. So under 100 kilometers sa buong Padya. So samahan nyo ako, tara. By the way, kung bago nga pala sa channel ko, mag-subscribe ka na, mag-like ka, mag-comment, kita kayo para at click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos. So, samahan nyo ako, tara! One eternity later. Yun, malapit na ako. Shout out, sir! Yun. Good morning! Yun. Shout out! Shout out! Shout out! Shout out, sir! No, Hans, hindi ko kaya yan eh. Okay, left side daw, left side. Left side. Okay. A few moments later. Malapit na. Malapit na. Ayun, nandito na ako. Alas 6 na siguro. Hindi ko pa nasa-set yung relo ko. Pero andito na kami, kasabay ko yung mga admin ng City Loopers. Nahulog. Ayun. Ayun, naka-set up na yung namin. Dito. Kasi mga ibang mga admin saka ibang members nandito na. Ayan. Ayan, ready na ang seminar. Yung registration sa ganda ron. Registration. Tapos ewan ko kung ano to, grade 5, grade 6. Tapos nandito tayo sa basketball court ng Pedro Guevara Elementary School dito sa Binondo. Ayan. So dito tayo magkakandak ng seminar para sa road safety and bike repair. Okay, so record mamaya, kita tayo. Ito yung road safety natin, tapos basic bike repair. Yung susunod natin, rescue. Para may involve tayo sa rescue. Tapos yung pang-apat natin, first aid. Mag-register tayo sa Red Cross. Tapos, welcome po kayo lahat sa seminar natin, sa grupo natin. Yung mga first time umaten, yung mga hindi nakakasama sa ride, yung ngayon pa na makakasama sa grupo. Welcome po kayo. Tapos maraming salamat sa suporta sa Technological University of the Philippines. Isa po ito sa mga kapitapitagan po namin kasama at student leader po ito. Actually po sila po isa sa mga scholarship, mga scholars group po ito sa TUP noong time. Sila po yung mga mababait, matatahimik at talaga namang masunurin, kabaligtaran. Pero tinitiyak ko po sa inyo, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Yung ating pong panauhin ay mahaba-haba na po ang kanyang karanasan pagdating po sa politika, sa larangan po ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Katunayan, ito po ay nagtrabaho po ito sa Malacanang. Kung di ako nagkakamali, Sir Berhat, during po sa panahon po ni ni President Gloria or ni Sir Era. Tama po ba ako, Sir? O yun. So, President Ramos, kasama na po yung ating iba't ibang presidente ng ating bansa bilang admin.
So alam niyo na po kung ibig sabihin ng admin, administrator. So, hindi ko na po papahabain. Kagaya ng binanggit ko, mahaba po yung kanyang karanasan pagdating po sa safety road. Katunayan, ito po ay mga tagapagsalita din po, hindi lamang po sa paaralan natin, kundi po sa regional at ang national level. So sa ngayon po, ang kanyang pong katungkulan, siya po ay isang provincial director po ng Cavite. So pag sinabi pong Cavite, the entire community o the entire province po ng Cavite, siya po ang umahawak, TESDA. So alam niyo na po yung ibig sabihin ng TESDA, mga kasama. Okay, so pag sinabi po natin TESDA, yan po yung mga nagtuturo about skills sa mga out of school youth, sa mga bata natin. No? So iba't ibang larangan ng mga skills. So si Sir Benhar po, hindi ko na po pahabain. Alam ko po, busy-busy din po yung ating pong kasamang direktor. So muli, ito po yung ating first speaker, si Provincial Director Benhar Banaag Banigid. Wala ka ba? So isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat at kinagagalak ko ho na ako'y maanyayahan dito sa inyong pagtitipon upang talakayin ang usapin sa sinasabing road safety. Okay? So meron ako actually presentation dito, kaya lang presentation namin kasi sa TESDA to, sa driving NC2. Okay? Bilang kahit director na kasi ako, ni-require kami sa TESDA na kumuha kami ng mga NCs at the same time yung sinasabing trainer methodology para makapagturo ka ng mga training activity programs. Now, ang hawak ko ay sa driving NC2 at isa sa events management NC3. So, bali, road safety, okay? Dito kasi marami tayong, pag pinag-usapan natin road safety, at gawin natin interactive, ano? Ayoko maging magpapalabas ako ng slide dyan. Tapos karamihan naman kasi dito nakatuon tungkol sa sasakyan, sa apat ang gulong. No? Hindi involved ang dalawang gulong dito. Ano meron sa kalsada na tingin nyo dapat nating isinasaalang-alang bilang nagbibisikleta, nagmumotor o nagmamaneho? Kasi nakataling ito doon sa inyong doon sa sinasabing usapin ng road safety. Okay? Ano meron? Ano mga dapat tinitingnan o meron sa kalsada na dapat nating sinasaalang-alang? No? Road signs. Para makita yung ligtas. Okay, ano yun? Una. Bike lane, sir. Ha? Bike lane. Okay, bike lane. Ayan, bike lane. Pero kasi ang isang katotohanan sa Pilipinas, ngayon pala nagiging popular yung sinasabing bike lane. At hindi lahat ng sinasabing lugar sa Pilipinas ay meron ng infrastruktura. Ibig sabihin, meron ng lehitimong pwesto ang mga kalsada na nakalaan sa mga nagbibisikleta o nagmumotor. Ano ang implikasyon nito? Kung wala, mas tumataas yung level ng risk kasi walang designated. Okay? Actually, kahit may designated bike lane na, okay, mamaya tutungo tayo doon sa pinakamahalagang komponente ng road safety. Ano ba meron? Ano pa dapat nating sa alang-alang o dapat nating makita o tinitingnan pag nasa kalsada tayo? Mga? Road sign. Yung kapwa natin na nag-rides din o Okay. Yung kapwa ninyo gumagamit ng kalsada. Pag sinabi natin kapwa nyo gumagamit ng kalsada, sino-sino yung mga yan? Ha? Mga nagmumotor. Sino pa? O, nagmamaneho ng 4 wheels. Kaya ano pa yan? Truck, kotse, pickup, SUV, bus. Okay? Basta apat ang gulong. Bihira naman dumadaan ng tangke dyan ng sundalo eh. Okay? Ano pa? Ano pa dapat nating napapansin sa kalsada? So meron na tayong, sabi nyo, meron yung
bike lane, yung infrastructure. Meron tayo ng sinasabing mga kapwa gumagamit ng kalsada. Ano pa? Mga? Mga road sign. Okay. Ano pa? Fencing, mga taong tumatawid. Mga? Taong tumatawid sa akda. Pedestrian. Mga taong tumatawid, pedestrian, mga kapwa nating gumagamit ng kalsada. Totoo yan. At malimit, pag tumatawid tayo sa kalsada, gumagamit ng kalsada, sinasabing pedestrian, may mga iba't ibang kategorya pa yan na siyang nagbibigay ng dapat na punto sa inyo papaano kayo gumagalaw o kumikilo sa loob ng kalsada. Sa madaling sabi, hindi natin solo ang kalsada. Okay? So, tanong, sino pinakamahalagang komponente sa usapin ng road safety? Tao. Or tayo. Okay? Tukuyin natin, tayo. Sige, simulan natin yung presentation. Itong presentation, ugol sa sasakyan to ha, 4 ang gulong. Pero i-customize nyo, gagawin natin yung pagtatalakay natin dito, pag-uusap natin, itutuon natin sa usapin ng motor at ng bisikleta, ng 2 gulong. Okay. Sige, sir, please. Sige, sunod-sunod. Yan. Alam kasi, hindi naman kayo nangangarap na yung mga meron lang kayong bisikleta eh. Diba? May Audi, o sige. Ferrari, Amen, sige pa. Sige sir, sunod lang yan. Malaki, paparapol eh. Okay. So, ano man yung ganda ng sasakyan nyo, ano man sinasabing gaano man katibay yan, hindi yung sasakyan na ginagamit natin ang nagtatakda nung kaligtasan natin. Lahat yan umiinog sa driver o sa tao o mananakay. Okay? Next slide. Safety driver as a defensive driver. May rule kasi ganito eh. Sabi niya, hindi, tama ako eh. Nasa right of way ako eh. Nakamotor siya. Nasa right of way ako. Eh, kasalubong niya, malaking truck. Didiretso niya, nasa right of way ako eh. Sira ulo yung driver ng truck. Sinagasaan siya. Nada. Mete. Paktay. Nasaan yung karapatan mo? Nasa pagiging right of way mo. Hindi po pwedeng i-impose ng sagrado yung usapin ng right of way o nasa tama ka. Ang usapin dapat, nung sinasabing pag-a-apply nung sitwasyon sa loob ng kalsada ay nakabatay doon sa una, higit sa lahat, preservation ng buhay mo bilang mananakay. Tandaan nyo, pag ang gamit nyo bike, na aksidente kayo ng truck o bus dyan, pumotor na gamit nyo, hanggat maaari, titiyakin kayong hindi nabuhay. Alam nyo bakit? Mas mura. Pag nanatili kayong buhay, mas mananatili, mas malaki ang gastos. Eh pagka babayaran na kayo 80,000, sasagutin pagpapa-hospital, pagpapalibing, tapos na. Samantalang pag na-aksidente, ibaldado kayo, habang buhay na sinasagot, binibilang, pinupumpit pa dyan yung possible productive use ninyo para pakinabangan at yung posibleng kitain nyo, ganoon kinukompute yung babayad sa inyo. So, napakalaki. Nung nasa ng Provincial Director ako ng Pampanga, nagkinukwento sa akin yung driver ko, grabe sir, yung nakita ko dyan sa SM Pampanga. Bakit? May tinamaan sir ng bus. Hindi ko nga banggitin kung anong ito ng bus. Anong pangalan ng bus. Nadali niya. So, nasa ilalim motor. Kaya lumalabas, safe yung sakay, 2. Gumagapang papalabas. Ano ginawa? Inatrasan. Kinakalampag yung bus, ha? Pak. Inatrasan. Patay. 2. Wala kanino. Umiinog yung usapin ng road safety. Sa tao. Kung gugustuhin ng bus driver na manatiling buhay yung 2, posible. Tama?
Pero, again, ang sabi ko nga sa'yo, maraming consideration yan. Siguro kung ang gamit ng nakamotor, no, ang gamit ng motor nung nadali nila ay naka Ducati, no, naka BMW, oops, mag-iingat yung driver. Yung bakit? Kasi hindi makikipag-ayos, most likely yan, tutuluyan sila yan, ididimanda hanggang makulong habang buhay. Or most likely, baka pagdating pa sa kulungan, magbabayad pa, willing pa magbayad niya. May pera yung mga yun eh. Para tiyakin na pahihirapan yung driver na yun. Gagawing impyerno ang buhay sa loob ng kulungan. So mag-aalangan yung driver. Eh ikaw, ang gamit mo ng bike. Tapos BMX pa. Magkakaroon ba ng pagtamag ganong pagturing? Alam nyo, sa mundo, tanggapin natin yung realidad. Kuminsan, kahit tayo, meron tayong sinasabing pagiging, yung nagdi-discriminate tayo, di ba? Kuminsan nga eh. Ito na lang. Parang bang may nakikita yung ganito eh. Nagbabike kayo gano'n. Eh, tatawid maganda. Ayos. Tumigil ka. Pinatawid mo. Pero tatawid din lalaki. O babaeng hindi mo alam, hindi ko sabihin kung ano itsura. Pero definitely, hindi siya maganda doon sa pagtingin mo. Hindi mo pinagbigyan. Konkreto. Ang iba natatawa sa inyo rito, pero nangyayari ito at realidad. O di kaya, pinatawid nyo nga. Pag pinatawid nyo, okay lang. Pero pag meron pinatawid, hinayaan nyo tumawid, alam niyo na may kapansanan, gaganon-ganon, galit na galit kayo ko siyang bagal, ang tagal. Di ba? Naiinip kayo. Ito yung realidad sa loob ng kalsada. Kaya mamaya titingnan natin ano yung susi ngayon doon sa tinatawag na ng road safety. Kasi hindi lang sinasabing basta tao yan. Ano dapat meron sa tao? Para mapanatili natin yung usapin ng sinasabing umatiyak natin na maisabuhay natin yung usapin ng sinasabing road safety o kaligtasan ng kalsada. Next slide. So ayan, sinasabing defensive driving. So sa inyo, bike kayo, sabihin natin bicycle lane yan. Imposible bang mangyari dyan yung magkaroon kayo na may aksidente? Hindi. Kasi tayo mga Pilipino, may ugali tayo. Pag naunahan ka, loko to ah. Di ba? Karera na yan. Natatawa kayo, malamang naranas. At baka ginagawa nyo rin. No? Pag nalagpan ako, di kaya. Ulit, balik tayo doon sa ano. Ang ganda nung may bike. Malamang bubuntutan niyo. At dahil nakabuntot kayo, hindi lang ikaw yung nakabuntot. Hindi nyo alam, kasama pala boyfriend. Ha? Patay tayo dyan. Sasabihin, bakit buntot ka ng buntot dyan sa nobya ko? Next. Teka muna. Sabi niya, be able to keep safe driving record. Sabihin, i-apply natin lahat sa kanila to. Wala dapat kayong usapin o sinasabi nagkaroon kayo ng problema sa pagbibisikleta. Pagbibisikleta na nga lang eh. Magkakaroon pa ng problema, magkakaroon pa ng aksidente. No? May positive attitude. Ito importante, isang importante ito. May positive attitude sa road safety. Ibig sabihin, laging nasa isip ninyo, unat higit sa lahat, yung positive attitude na magdudulot ng sinasabing preservation ng buhay ninyo. Okay? Na hindi maglilikha ng anumang friction yan sa pagitan ninyo mga nagbibisikleta. Hindi kayo magiging dahilan ng pagkainis o pagkapikon ng iba. Gaya rin ng ayaw din yung pinipikon na nakakapikon yung ugali ng iba. At higit sa lahat, ayaw ninyo na magiging bunga ito ng away, suntukan, busaksakan o barilan pa. No? Tandaan nyo, kung sa pagkanta ka, nagkakabarilan eh. Diba? Dati, my way. Ngayon, ang panayata, gusto na yata ngayon, I don't care, ganun na yata, diba? Para mabaril ka. Kaya
Huwag niyong gagayahin yun. Ha? Pagka nagsimula na kayo magtalo dun sa ano, tandaan nyo, hindi karuwagan yung pag-iwas sa gulo. Okay? Ang gulo, ang pinakamadaling pasukin, pero pinakamahirap labasan. Okay? Pasukin yun na iba, madaling pasukin. Kung medyo may konting hirap, huwag kayo sa'yo puro aabutin yung bandang huli, puro pasakit at hirap. Huwag, napakadaling pasukin ng gulo, tandaan nyo yan. Physically fit and mentally fit. Okay? Ito, have received proper training sa driving. Sa case ninyo, alam nyo dapat yung dynamics, alam nyo, hindi, meron, ganito yan i-apply natin yun. Hindi ibig sabihin na kayo patakbo ng bisikleta, biker ka na. Huwag, katulad din na, hindi ibig sabihin marunong ka mag-operate ng sasakyan, driver ka na. Mali. Pero yun ang malimit nating pagtingin. Pag alam natin magpatakbo ng sasakyan, driver ka na. Pag alam mo pa magbisikleta, biker ka na. May mga rudiment, may mga basic consideration na dapat laging sinasaalang-alang. Parang ganito yun eh. Pag marunong ka magtanim ng gano'n, ibig sabihin, magsasaka ka na. Hindi yun. May rudiment, may mga basic consideration kung paano maging magsasaka. May land preparation na tinatawag, may pagdadamo, may pagpapataba, may pagbubomba ng kung ano-ano. Maraming kaakibat na proseso yun, hindi ganun kasimple. Katulad din sa pagmamaneho. Kaya lang, mas simple yung sa requirement pagdating sa sinasabing mga bikers. Okay? Kasi medyo hindi ganun kakomplikado yung sa bikers. Para matiyak ninyo, hindi lang kasi ang road safety, hindi lang usapin ng kayo mismo, kundi yung gamit pati ninyong bisikleta, dapat tinitingnan ninyo. Properly maintain yan. Kung mayroong maintenance sa sinasabi sa motor, may maintenance din dapat sa bisikleta. Basic, mas konti nga lang sa inyo. No? Tiyakin na yung integrity ng bisikleta ninyo, yung kadena ninyo, pagka tumatakbo kayo, hindi yung biglang meron na palang nakaabang na mapapatid dyan, oops, patay tayo dyan. Kasi ang implikasyon doon, maaaring sinusundan, bilis-bilis ang takbo mo, may sumunod din sa'yo mabilis, akala, okay magiging kung takbo mo, napatid yung kan mo. Yung reaction time ng kasunod mo, hindi naman ganun kabilis. Salpo, puk. Though usually, pagka ganun, sa pag-bike, bihira yung case nung sinasabing nagkakaroon ng freak accident o yung napakalala. Maliban lang pag nabangga ka, malimit magiging dyan, may bali, no? Wag lang yung pagka nabangga, tinamaan mo, pareho kayo nakabisikleta, tumilapon yung isa, tumama ang ulo. Yun ang delikado. Yun ang possible freak accident. Mas malimit, minsan pag tumama yung ulo, yung maputukan kayo sa'yo walang lumabas na dugo. Kasi tandaan nyo, isang indicator dyan, pagka isang ganyan, yung aksidente na ganyan, pag tumama ang ulo, pag tayo, nahilo, sumuka, chances are, may tama dito yun. Basic yan. Kahit sa mga ina-atake sa high blood, yung ina-atake sa high blood, pag sinabi na atake sa high blood, nahihilo ko, tapos mamaya sumuka, dalihin nyo kaagad iba niyan. Malamang may pumutok yan. Okay? Next. So, ito yung importanteng aspeto na sinasabi kong panang tao. Sa tao, umiinog ang usapin ng road safety, pero ano yung dapat na sinasaalang-alang? O ano meron dapat sa tao? Attitude, yung behavior, yung right mental attitude. Okay, yung tamang kayuwasan o katinuan ng isip. Kasi dito malilig yung sasabi, pagka yung sinasabing emotional quotient mo, masyado kang bugnutin, mainit ang ulo, chances are away na yan. Kahit napakasimple ng dahilan. Tayong Pilipino pa man din, kita nyo kung bakit ang daming minsan traffic. Simple yung naging problema, yung nagkadikitan lang na konting gano'n. Traffic na yun, bakit? Ang tagal na negosyasyon. Diba? Nakabalagpag ka sa kalsada, hindi nag-iisip yung dalawang driver ng gano'n. Ang laging sino tama? Utang na loob.
Ang malimit na usapin, basta usually pag nasa likod ka, talo ka. Okay? Talo ka. Yan nangyari sa akin yan sa NLEX eh. Nagkaroon ng ganun, konting-konti. Doon alam ko, sa kanong sasakyan, makikita mo kasi kung yung basag ng bumper niya ay bago o likha ko. Eh alam ko, mahina lang yung kakubal, dumikit. So hindi sa akin yung, definitely hindi sa akin yung crack na yun eh. Kasi makikita mo yung crack sa hina nung ganun ko. Pag nagdikit lang yung bumper ko at bumper sa likod. Kasi kung talagang malakas yun, dapat pati bumper ko yari. Walang tama bumper ko eh. Yung sinasabi niya, may gas kasi sa kanya. Sabi natin, ano pa man yan. Sabi ko, makakasagabal tayo rito. Papalabas kami, toll gate ng NLEX. Tumabin lang tayo, usap kami, magkano? Sabi, 5,000. Dumayang kang 3,000. Cool, sige, 3,000. Tapos kami. Kaysa yung magkikreate pa ako ng dagdag na permisyo doon sa nasa likod ko, when in fact alam kong mali nga ako. Paano ko paikot-ikutin yung mundo, yung sitwasyon na yun, mali ako. Kaya lang sayo kasi kahit mali pa tayo pa matapang eh. Di ba? Marami tayong ganun, tayo na yung mali, dadaanan pa, lalo pag malaki ka, tapos maliit yung... O, di ba? Ay, nako. Attitude. Balik ko sir. Importante sa natin kung saan yan. Okay. Ano sinasabi niya? A defensive driver must develop and demonstrate right attitude. Okay. Ito lagi. Gaya sabi niyo kanina, di ba? Pag nasa kalsada ka, hindi lang kayo yung gumagamit ng kalsada. So dahil hindi lang kayo gumagamit ng kalsada, ang isang importanteng dapat na intindihan ninyo at lagi nyong daladala o taglay ay yung concern sa mga kapwa nyo gumagamit ng kalsada. Ibalik lang natin ito, golden rule. Gawin mo sa kapwa mo yung mga bagay na gustong gawin sa'yo, o di kaya wag mong gawin sa kapwa mo yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. The same thing, gusto mong irespeto ka sa kalsada, matuto ka ng respeto sa kapwa mo. Dahil sabi nga, ang respeto ay nagbubunga ng kapwa respeto. Ang galit, magbubunga yan ng kapwa galit, awa yan. Doon lang umiinog yung sinasabing tamang attitude. No? Kung tama at alam mo yung tamang pagturing at pagkilala, huwag tayong ito mali sa atin lagi. Nagiging dahil na nakakabwisit ako, bisit na ganito. Karapatan ko yan eh! Ha? Pointer. Ito, tiyakin nyo ha. Bago kayo mag-demand ng karapatan, tiyakin muna ninyo na maliwanag sa atin pare-pareho yung usapin ng responsibilidad. Kung hindi mo kaya maging responsable, pues wala kang karapatang mag-demand ng karapatan mo. Basic yan. Kasi ibig sabihin, pag puro ang karapatan, ang gusto mo lang puro pabor, puro kabig. Swapang ang tawag doon. Hindi karapatan yun. Swapang. Tandaan nyo yun. Ang taong dapat marunong humingi o mag-invoke ng kanyang karapatan ay una at higit sa lahat, kaya ring magbigay ng kanyang responsibilidad na dapat niyang ibinabahagi sa lipunan. Dahil hindi niya solo ang mundo. Ngayon, kung gusto niya ng puro karapatan, humanap kayo ng planeta nyo. No? Mag-member kayo ng Pulis Kalawakan. Baka doon sa kani, pwede yung sinasabi nyo. Eh kaso wala tayo sa ganun. Wala tayo sa Mars. Nasa Earth tayo, partikular. Nasa Pilipinas. At palilitin pa natin yung mundo natin. Nasa Maynila tayo. Na gaano ang populasyon, gaano ang laki, gaano ang dami ng gumagamit ng kalsada. At higit sa tandaan nyo, kung tayo nagpa-practice ng road safety, mas malaking chance na magiging ligtas ng ating buhay. Kung hindi man nag-iisip yung iba, at least tayo. No? Kasi pagka nagpa-practice ka ng safety, conscious ka dun sa lahat na nasa paligid mo. Hindi ka na nagbabay ka, nakatingin ka na ganun sa... Hindi ganun yun.
Kung wala ka man side mirror, from time to time, split second. Tandaan nyo, huwag kayong maglalagpas at magtatagal ng lingon. Split second lang lagi yan, kahit sa pagmamaneho, yung mga apat na gulong. Kasi yung madelay ka lang ng split second, pwedeng buhay ang kahulugan nun. Yun ang rule sa pagmamaneho. Split second lang ang pinag-uusapan. Yung paglingon mo sa rearview mirror mo, bakit may rearview mirror? Para tingnan mo, i-anticipate mo, no, bakit nagmamaneho sa pasang-sakyan? Bakit may rearview mirror, may side view mirror, may dashboard, may kon sa'yo? Simple lang ang panon. Kasi sa pagmamaneho, anticipation mo yung kabuuan ng paligid na ginagalawan mo kung nasaan ka. Hindi lang yung nasa harap mo. Hindi po pwedeng ganon. Kasi baka binubusinahan ka na dahil yung mama, yung nasa likod mo dahil walang preno, yung pakinggan, di mo pinapansin, dug! Wala na. Samantalang, hindi nagkulang sa isang banda, nagkataon, biglang pumalya yung preno niya. Bumubusina, hindi mo pinapansin, dahil gusto mo tumabi ka o makaiwas ka. Wala, prenting-prenting ka para ka nagbibisikleta sa kabilugan ng buwan. Wow, pare. Ayos tayo rito. Samantalang dinig na dinig mo na yung busina. Kasi mamaya, importante yun, makikita yun. Pag-panirol na dapat pati yung senses natin. Pagtingin, pandinig, no? Pati yung gamay, yung pakiramdam natin sa mga paligid, sa mga gamit natin. Kasi usually pagka yung, di ba, pag may sarili kang gamit, sabi nga nila, iba yung gamay mo yung gamit mo. Di ba? Usually pagka gamit ng bisikleta mo, sanay ka yan, kabisado mo yan, alam mo kuminsan yung punto na parang may diferensya. May problema yung bisikleta ko. Kasi ang pamilya natin, ganito yung normal na magandang takbo nito. Pero parang may iba eh. Iba yung ikot ng gulong. Diba? Kahit sa pagpidal mo. Alam mo yung pagpidal mo, pag pumipidal ka, alam mo yung ayos ang pidal. Pero may punto na nararamdaman ka, biglang parang dumudulas. Diba? Pero malimit, yung sakit lang pa natin, ano? Hindi natin pinapansin yun. Balikan natin sa case ng mga motor. Bakit importante itong sinasabing attitude, yung behavior, no? Yung mental condition natin, state natin. Alam niyo bang nagkaroon ng instant, ang pinakamalaking case ng mga sinasabing aksidente sa Pilipinas ay nasa Quezon City, yung Commonwealth. Tinawag mo isang death row dyan kasi 80% ata ng aksidente dyan, kung hindi ko nagkakamali, kaso usapin ng aksidente at kamatayan sa motor. Ano ang sinasabi dyan? Kahit yung mga aksidente sa mga sasakyan, ano ang hindi sasabihin dahilan? 80% ng dahilan ng aksidente o kamatayan sa kalsada ay 80% psychological. Ibig sabihin dito sa atin sa kampanuhan bilang tao. Alam mo na kung minsan may problema doon sa kano, pero ini-insist mo pang gamitin. Yung driver, parang ganito, sa driver naman, nagmamaneho ng jeep, alam niya minsan umi-slide na yung clutch niya. Pero lang yung nasa isip niya lagi, hindi, kailangan akong kumita eh. O, naka-aksidente, mas lalong malaking perwisyo. Ang puntos dito, pagka ganyan, ang basic consideration lagi, ang pinakamahalagang komponente na dapat natin tinututukan ay yung laging kaligtasan nyo at kaligtasan ng kapwa nyo gumagamit ng kalsada. Okay? Now, so ano pa yung mga sinasabi niyan? Recognize the other road users. Ayan. So, si Journey, alamin nyo yung ruta ninyo. Especially grupo kayo eh. And malimit, pagka ganyang grupo, may mga designated tasking yan, di ba? May team leader kayo. Di ba? Meron yung nag-guide. Kung ba, o pinaka-parang traffic. Di ba? Yung pagka nagkuko, nakikita papansin, teka muna, may mga naiwan. Nagkuha yun eh. Kumaalala yun eh. Meron naman nakapwesto sa likod para matiyak na
yung buong grupo, kung ilan kayo bumiyahe, no? Yun din, hanggang makarating kayo sa pupuntahan ninyo, yun din yung bilang ninyo. Pag nagkaroon ng problema, may co-communicate ng maayos, no? Ganun yung palimig, yung struktura, whether bikers kayo, o motori, o yung riding, yung mga sa motor. Now, ano pang sinasabi dyan? Hindi na nagbabanggit iba kasi applicable doon sa sinasabing four-wheel drive. Next. Kung attitude, ideal defensive driver, ayan. Sa case ninyo, dapat gumagamit ng tamang suot. Naka-rubber shoes na maaari. Preferably, may protective gear, katulad din sa motor. Ang protective gear ng motor, nagmumotor at nagbibisikleta ay halos pareho. Okay? Magkaiba nga lang kayo pagdating sa helmet. Iba yung helmet ng bike, may medyo may patulis dito. Protective gear, iba rin yung grade ng panang na ginagamit. No? Pati yung damit. Yung sa inyo, malimit is parang t-shirt lang o yung mga ganito na may mga tatak pangalan lang. Sa bikers, yung mga riders, mayroong gumagamit, mayroong pa yung may protection para sa likod. Okay? Pero pagdating sa protector ng elbow, sa knee o sa ganito, mayroong mga sinasabing adapted gadgets na applicable pang bisikleta at pang motor. Ang importante yan, sinasabi, bilang mananakay o bilang bibisikleta, alam nyo dapat yung mga bagay na magbibigay ng proteksyon sa inyo at bagat maaari ay ginagawa ninyo, sinusundan nyo ito. Again, psychological, yung malimit na naging problema kung bakit aksidente, check nyo lagi sarili. Tama na ba yung aking suot? Bago malis. No? Tama na ba yung aking suot? Tama ba ang aking pakiramdam? Kasi baka naman pala hindi tama yung pakiramdam nyo, may nararamdaman na kayo, arya pa kayo. Magiging problema pa kayo ng mga kasama nyo. Tandaan nyo, ang gamit nyo, bisikleta ha. Hindi apat na gulong yan na madali kayo i-transfer pag may emergency. Consideration yon. Hindi na para sa kundi sa mga kasamahan ninyo. Responsibilidad ninyo na bilang kabahagi ng grupo na hindi dapat magbigay ng problema sa mga kasama. Bagkus sa bawat lakad ninyo, ang dapat na goal ninyo, zero accident, zero trouble, zero problems. Kung ano yung tinakda ninyong gagawin nyo sa isang araw, maggabay kayo, simula rin daw, papunta doon sa kaliwa. Doon yung Remedios Trinidad. Pagdating doon, mag-enjoy kayo na maghapon. Tapos gantong oras, jump off kayo. Makakarating kayo sa gantong lugar ng ganto oras. Na pagka ganun ang plano nyo sa loob ng isang araw, dapat masunod yun as is. Kung may deviation man, sabihin natin, delay lang sa oras, pero wala dapat aksidente o nagkaroon ng sakuna at problema kayong kinaharap. Yung deviation lang, yung changes sa oras, yung delay ng konti, okay lang yun. Pero again, balik tayo sa pinaka-importanting komponente, wala dapat mga aksidente, walang masasaktan at walang mamamatay sa miyembro. Okay? Basic, pinaka-importanting consideration yan. Sa tao, sa inyo lahat, umiinog yung usapin ng road safety. Next. Yung mental attitude, no? Yung mental attitude, ayan, yung sasabihin ko na gano'n. Search the road, seen ahead, around, at the back. Identify, yung sabi dyan, ano yung mga potential o maaaring immediate na posibleng mangyari. Tinitingnan nyo, yung kasunod na ninyo, sinusundan nyo, halimbawa, walang identified bike lane pa. Yung sinusundan nyo sa sakyan, si Raul o Gago, bigla na, hindi ka napapansin ninyo, biglang gumaganon. So, dapat kayo mismo alerto na roon. At kung sino yung team leader, usually sumesenyas na ng karampatang signal sa mga kasama para yung tamang pag-iingat ay gawin sa pagtahak ninyo sa daan na inyong ginadaanan. At preferably, ang next option doon, saan ang alternate route natin o option para makaiwas. Again, hindi karuwagan yung pag-iwas sa aksidente o sa gulo o sa awal.
As long as that, yung objective ninyo na mapanatiling buhay, malusog at nasa ayos ang lahat ng miyembro at nagawa ninyo yung mga bagay na gusto nyo gawin, ay nagawa ninyo. Ang susunod, ready. O sunod kayo yung sabi ko, nakita nyo na yung may gigewang-gewang. No? Kung meron kayo nakita, halimbawa kung anumang sasakyan yan, nakita nyo yung isang gulong, makikita nyo yan, yung medyo alanganin, na baka posibleng kumalas, no? Nagbibigil, o baka meron nakalimutan yung gulong niya, ituloy na maayos, anticipate na agad yan. So, tinitingnan nyo, ano posibleng mangyari. Kung nakikita nyo na ganyan pala yung posibleng mangyari, ano ang dapat nyo gawin? Magpasya. Yung team leader, kung sino man yung team leader noon, gumawa ng karampatang aksyon para matiyak at makaiwas kayo sa ano pamang sakuna o pinsala ng inyong kasapian. Basic yun. Pero dapat ba nakasalalay lahat sa leader? Hindi. Kasi maaaring yung dumaan ng leader, hindi, wala pa yun, nalagpasan. So as individuals, responsibilidad nyo rin bilang miyembro. At kung kayo ang nakapansin, responsibilidad ninyong magbigay ng karampatang sinyales sa mga kasamahan ng posibilidad na kan. Do meron tinatawag na international sign of accepted signal, road signal. Dapat alam niyo yan, di ba? Ito usually accepted, yan accepted sa lahat ito. Tigil. Okay? Ibigya, ganon. Yung mga senyas, kung wala kayong gadget pa ng mga ilaw-ilaw dyan, do sa araw, hindi naman kasi ganun ka-effective yung mga ganun nilalagay sa bisikleta eh. Mas visible yung senyas ng kamay. O, pag pupunta kayo sa kaliwa, paano signal? O, kaliwa nyo, di ba? Pag kanan, o, pero gagamitin yung kanan, usually, hindi ganyan nangyari. Kasi may kinukonsider kayong strong hand na laging nakahawak sa manibela. Tama? Kahit kanan kayo, kung sabihin kanan, hindi. Malimig, isang kamay lang ginagamit nyo. O, kanan, kaliwa. Ba, slow down. Diba? Slow down, tigil, o ganon. So, dapat kayo mismo aware kayo sa ganon. Sa motorsiklo, pag may aksidente pati, ang ginagawa dyan, either maliban sa nakatigil, may road signal na ginagamit, may mga road signs na ginagamit, o sinasabing warning signals, pagka yung apat na gulong, may triangle na gano'n, di ba? May building yan pa kuminsan. Sa mga motorcycle riders, ang internationally accepted sinasabing driver in distress, ay ang nakakuha yung bisikleta, yung helmet, nakalapag sa isang distansya, na obviously mapapansin ng mga dadaan. Ibig sabihin nun, driver or motorcyclist in distress yun o may problema o nangangailangan ng assistant. So, hindi ko kabisado yung sa bike pagdating sa ganon. Pero usually, sabi ko sa inyo is mga hand signals, generally accepted lahat yan. Okay? Yung sa in distress na bikers, hindi ko alam paano yung tinipresent. Pero most likely, baka pareho ng motorcyclist, parehas ng kandinon. Pero ang pinaka-importante nun, still, may tao pa rin dapat, no? May tao pa rin dapat na nakaposisyon para magbigay ng warning sa mga dumadaan na sasakyan kung may kasamang nagkaroon ng problema o aksidente. Okay? Anyway, ma-address naman yan doon sa inyo kasi may mga, supposedly, may mga tasking ang bawat isa sa inyo. Whether member kayo, ano yung responsibility sa ganitong sitwasyon, no? Meron yan. Meron dapat ganun yan. Next. Ayun, focus. Pag focus, ito malimit na nagiging isang akwa ng aksidente. Kung yung bicycle lane ninyo, naglalaro, okay maglalaro. Kaya nga kayo nagbibisikleta, actually, isang part ng enjoyment nyo, ng fun. Kung ang bicycle lane ninyo ay hapit para sa isahan lang, huwag niyong gawing dalawahan na magsasabay. Na tendency kasi niyan, maaaring lalagpas yung isa sa inyo doon sa lane. At pag tumagpas yan, possible cause yan na maaaring mahagip. Mas malaki yung chance na mahagip niyan ng ibang dumadaan kaysa yung nakalinya kayo ng nasa ayos. Okay? Now, again, apply niyo ulit yung sinasabing
Yung alert, yung attitude, yung behavior, yung mental ability niyo. Tapos, scan. Basta kung lagi nun, alert dapat lagi doon sa sitwasyon. Nasaan man kayo. At wag yung isaalang, wag yung itali lang doon sa isang tao. Dapat responsibilidad ng bawat isa yung kaligtasan ninyo sa pagtahak ninyo sa kalsadang dinadaanan ninyo. Next. Sige, Manel, hindi ganong apektado sa kanya eh. Ito yung view sa vehicle. Ang basic, pag nagbibisikleta, saan ang tingin? Saan ang tingin? Harap lang. Pero basic, pag tumatakbo kayo, saan yung kalintangan? Harap. Gaano kalayo? Mayroon yan eh. Kasi pagka may distansya ng kanang yun, yung safety kwan mo, hindi mo ma-anticipate. So lagi, horizon. Ganon ang tingin. Hindi nakaganon. Okay? Horizon lagi. Nang sa gayon, ma-anticipate mo yung nasa kabuuan ng paligid mo. At magawa mo, kung may kinakailang gawing aksyon, magawa mo yung immediate action para i-preserve mo yung sarili mong kaligtasan. Okay? Next. Ito ba? Ito, mga dapat natin kung sino. Importante ito eh. Ano nakaka-apekto sa pagsakay, pagbisikleta? Whether pag umaneho pa, ito, applicable sa ito. Pagpagod ka, no? Puyat, lasing ka nung gabi. Diba? Sigurado yun, lalo pagka nalasing sa gabi, chances are, ibang pakiram mo sa umaga, mabigat ang katawan mo. Wala sa ano siya, wala sa ano. Oh, di ba? Daw matatanggal niya pag pinawisan ka na. Pero ito munang paganggat ang kondisyon mo ay doon pa sa estado na parang pakiramdam mo, lasing ka pa. Wag. Ngayon, kung technique, gusto nyo para subukan ninyo. Kung nalasing man kayo sa gabi, para magandang gising sa umaga, bago kayo matulog, 2 baso ng ice cold water. Ano man yung nainom nyo, ano man ang nainom nyo, bago matulog, 2 baso ng ice cold water, tirahin nyo bago kayo mahiga. Chances are, pag-iisip sa umaga, ayos ang pakiramdam ninyo. Okay? Yun. Pero, again, still, ang determinant pa rin yan, eventually, baka sa iba sa inyo, hindi effective yun eh. Pero ako kasi, tinuro din sa akin, effective yan. Dati, pag uminom ako ng whiskey, asahan ko, bukas, sa susunod pa ako, maayos. Kaya hindi ako uminom ng whiskey noon. Tinigilan ko yan. Ngayon, sabi, hindi, kahit ano pang mainom mo, tanong dami. Basta tira ka lang 2 basong malamig na tubig sa bago ka matulog. Sinubukan ko. Tama nga, ito sa akin. Sa experience ko ha. Again, sabi ko nga, may kanya-kanya tayong karanasan, kanya-kanya tayong uniqueness ng manang katawan. Kung hindi applicable sa inyo gano'n, at ang pakiramdam ninyo ay wala pa rin sa tamang hulog, huwag kayong tumuloy. Marami pang araw para magbisikleta, mag-enjoy. Road surface, yan. Dapat, buwan tayo dyan. Road surface, alam naman natin implikasyon niyang pagkaano di ba? Kaya importante ng matagalan, yung tingin, hindi nakatulog na ganun lang. Hindi horizon, para malayo. Again, makikita nyo na may butas, may bukas na manhole. Tandaan nyo, malimit ha. Ang road allocation para sa mga bikers ay nasa gilid. Pero tandaan din ninyo, sa paggawa ng mga kalsada natin, malimit ang lahat ng manhole nasa gilid. So, ang implikasyon nito, chances are, mas malaki yung pagkakataon na kayo ang mahuhulog sa manhole kaysa doon sa may 4 na gulong. Kasi kayo ang designated lane nyo yun eh. O, kung kaya maging alerto, tingnan ang kondisyon, kung may malaking bakuba o lubak,
para alam nyo kung tamang-tama, pag may meron o hindi. Pag nagbabike din pala kayo, huwag kayo masyadong dikit-dikit. No? Especially magkakatumbok na ganon. Lalo pagka dumating kayo sa punto na nagkuhan kayo, nag-gain kayo ng speed, yung bumilis kayo. Mag-maintain kayo kung ang mga sasakyan, yung mga apat na gulong ay nire-require na mag-prepare ng sinasabing tamang distansya para ano? Just in case may sapat kayong reaction time. Okay, ito yung tawag na reaction time. Ito yung oras, sapat na oras o panahon para kumilos kayo ng tama para maiwasan yung aksidente. Kung tamang distansya niyo, matatansya niyo more or less gaano katagal, magkakabilis, magkakadikri, mabilis kayo, gaano yung bilis na po pwede kong gawin sa punto na kung sakaling biglang tumigil yan, na nasa harap ko, pag pumreno ako, hindi ko kinakailangang pumreno ng biglaan na mabibigla din sa likod ko. Kasi once na ganun, pare-pareho naging attitude nyo. Preno bigla, o, palagay ko, tumbok. Sa mga sasakyan, sa apat na gulong, diyan nagkakaroon ng sinasabing multi-vehicle accident. Yung nagkakatumbok-tumbok. Kasi hindi nag-maintain ng tamang distansya, no? Marami na ako naranasan na to diyan sa NLEX, pag umuwi ako ng Pampanga. Naka-XP, pinakamalaki ko ng experience na tadyang 7 sasakyan. 7 sasakyan at hindi lang 7 ambulansya ang dumating. At hindi ko alam kung 3 oras o 4 na oras ang inabot ko doon sa traffic. See? Kuminsan nga, 2 sasakyan lang. Yung huli kong 3 weeks ago. 2 sasakyan lang involved. Pero inabot kami, 4 na ambulansya yung dumating. 2 kotse na nagkatamaan. Nasa gilid na sila pero hindi makakuha ng ano. Pero kita niyo yung traffic na kinos. At ito, isang pag may aksidente ha. Kanina kasi may nakita naman ako sa nung papunta ko rito eh. Naipit ako sa JP Rizal. Doon sa amin, may traffic, may na-aksidente yung motor. So, ang kaganda naman nun, hindi ko alam kung kasama niya pero mukhang hindi eh. May 2 nakamotor na tumigil. Yung isa tinigil dito, yung isa tumigil. Umalalay. So, iwas kami rito. Which is, mainam yun. Mainam na pa yun. Kumbaga, ibig sabihin, kung hindi talaga magkakasama yun, magkakilala, mainam yun na yung concern sa kapwa, inandoon. At marami na ako nakita ganito sa mga motor, sa mga riders. At makita na rin ako, marami na rin nakitang balasubas sa riders. Kasi ako naranasan ko, pinakat ako ng motor. Imagine motor, kakatin ako. Kakatin ako. Sa Pampanga, ang dami ko naranasan. Kakatin kang gano'n, utang na loob. Di ba, sana kung yung kunting-kunting sagi lang sa gilid sa likod ninyo. Balibag yun. Bakit pa ako idadamay sa perwisyo? Di ba? Yung kita niyo yung state of mind ng mga, yung iba, sabi ko kasi niya akala nila pagka marunong sila patakbo ng bisikleta o motor, akala bikers o riders na sila eh. Hindi ganun yun. Laging may kaakibat na sa inyo bilang individual. O, eto pa isa. Hindi ko alam pa paano mangyayari naging sa inyo. So, sa bike usually, sa motor, malibit. Ito, very obvious ito. Yung binabago itsura ng motor. Diba? Ang tawag ng term na ginagamit nila dyan? Modified. Okay. Supposedly, hindi pwede mag-modify na sasakyan mo nang walang clearance sa mga corresponding authorities. Okay? Diba? Malimit. Gaya nung, tandaan nyo, bakit hindi kayo dapat basta nag-modify? Kung lalo kung nagmumotor kayo. Kasi yung motor na yan, yung sasakyan na yan, yung lahat ng spare parts yung gamit dyan ay designed for specific road safety. Yung laki ng gulong, nakadesign yan sa specific one ng weight. Pinalitan mo. Diba? May kita niyo yung nagpapalit ng parang pambisikleta ang gulong. Pag nag-start yan, kumisan,
kaya lang hindi ko alam kung isang parang may mga tao palang piling nila, hindi sila mamamatay. Nakita niyo yung problema, di ba? Di ba sana kung sila lang ng aksidente. Eh, ang malimit, sila yung nag-iipos ng aksidente, sila ligtas. Yung hindi dapat na aksidente, na aksidente. Ang hirap ng gano'n. Ang hirap ng gano'n. Marami ng case na ganyan. May kaklase nga ako dati, taga-DTI eh. Alam niyo, namatay yun dahil tinamaan ng yung kunungan na nagulong ng truck sa endek. Nakasakay lang siya doon sa likod ng kotse nung isa ng pisino nila. Tutulog pa uwi. Galing ng Subic. Tanayin ba naman kumalas yung isang gulong truck na mabilis? Kumalas yung isang gulong sa likod. Bumabila yun. Tumama doon sa side ko. So yun yung sinasabi sa yung ating ang pinaka-bigay kasi umiinom lahat yung sinasabing safe road safety sa tao. So dapat nandun lahat yan. Next, ayan, sinasabi ko nila. Maging magalang tayo. Ano gusto natin mangyari sa atin? Bigay natin yung karampatang pagturing sa mga kasama natin yung magamit ng kalsada. Next. Proper use of driving, yung pagpipreno. Ayan, sinabi ko sa inyo to di ba? Yung distansya dapat tinitingnan yun. Kasi ang tamang paggamit ng preno, unang-una, bakit dapat yung matutuloy tamang paggamit ng preno? Sa mga sasakyan, sa motor, delikado yan kasi pagka mas mabilis, mas matindi yung kano sa motor, tandaan nyo, ito yan sa law of physics, pag binigla mo yung pagpreno mo, yung buong bigat na nandun sa likod, pati ikaw, ang tendency yan, titilapon, paharap lahat. Pag pumreno ka mag-isa, usually either i-skid ka or yung bisikleta mo, gaganon kasabay mo. Pag yung biglaan, ano pa epekto sa ito? Kapag gano'n practice mo sa bisikleta mo, yung integrity ng sasakyan ng bisikleta mo, hindi magtatagal. Inisira mo ng mabilisan yung sasakyan mo, yung bisikleta mo, at pinalalaki mo yung gastos mo. Pero hindi ako concerned doon eh. Ang concern ko roon, kasi once na kinompromise mo yung integrity ng bisikleta ang ginagamit mo, kinokompromise mo lahat ng kasama mo. Again, kanino umiinog yung usapin ng road safety? Sa tao. Sa atin. Yung mga ginagamit natin, lahat naman nandiyan dyan, kumbaga, palamutik lang lahat yan. Kahit sabihin pa natin nasa ayos, nasa ganda yan, kung yung attitude, yung balasubas tayo sa kalsada, hindi tayo marunong magpanang walang kwenta yan. Steering, hindi ka yan. Again, sabi ko nga sa inyo, usually straight, yung sa pagmamaneo, sa driving kasi, usually pagkakaliwa ka, diba? Malimit yung kaya lang, yung iba, ito marine practices, pag nagmamalis, mga 4 wheels, isang kamay. Mga magagaling eh. Pogi. Diba? Ganda lalaki eh. Lalo pagka may sakay na chicks. Diba? Pag maganda, ayun. Eh nabigla. Hindi kumagat, dumulas. Patay. Boom. Ang tamang kanya sa pagkumanayok sa'yo, so may ginagamit kang kuwan. Pagkabig pa kaliwa, ang humihila po ba ito. Nakakapit pa rito pero loose. Pag pakanan, ito bumakabig, loose. Sa bisikleta, kayo, nagbabay kayo. Pag kumabig, huwag kayong kakabig ng pa isang kamay. Piling yung pogi nyo. Ha? Bumaliwa. Free. Diba? Hindi mo napansin. May maliit na butas. Tanda nyo, yung maliit na butas na yun, lahat pabilis kayo, pagka yung tama, tuk! Magbabago ang laki ng impact mo sa kabig mo. Kaya,
maging maingat ako lang. Gear changing, hindi naman ganun. Pero may gumagamit ba sa inyo, may di ganon? Meron kayo, may cambio, sinabing cambio, yung mga gears kayo. Ayan, dapat alam niyo yung tamang paggamit ng yung gears. Kaya nang gagamit ng malaki at ng maliit. Alam niyo na yun, pagpaakyat, pagpababa, maliit, kaya mas mga effective ginagamit ng maliit na gear kaysa malaking gear. No? Stopping. Ayan, sinabi ko sa yung stopping. Stopping, dapat meron kayong sapat na clearance. Katulad din ng mga sasakyan, hindi dapat kayo biglang hindi po pwedeng gano'n. Lalo sa mga bisikleta ha, hindi kayo mahirap tingnan kung magpepreno kayo o hindi. Bakit? Wala naman kayong ilaw na indicator sa likod na kagaya ng mga sakyan eh. Ang sa inyo, titignan na lang, dapat pag-conscious na bumabagal kayo, yun ang indicator lang ng tao nasa likod ninyo. Wala siyang prior indicator na pagpupreno dahil may ilaw sa likod. Walang ganon. Mas palaki ang risk dito pagdating sa ganyan. Kaya dapat anticipate ninyo at the same time maintain the proper distance na kung saan makapagpipreno kayo ng gradual ang pagpreno nyo hanggang sa tumigil kayo. Okay? Same time vehicle road. Ito manimit. Ito maliit problema sa traffic. Ito sa ating ganito. Maraming pogi sa atin pag sakyan eh. Hindi, dapat mauna ko. Pag hindi ako nauna, walang makakagamit ng kalsada. Walang gagalaw lahat. Diba? Nakaharap na lahat. Alam niya, pag humarang siya gano'n, lahat na hindi nagagalaw. Wala siyang pakialam, utang na loob. Ito yung sinasabi ko sa inyo, akala mo, ito marami rito, ganito sa atin eh. Yung mga kapwa ko nakaguapat na gulong. Yung feeling entitled, akala mo kanila yung kalsada. At yan yung nakakatakot na nasa kalsada. Kasi walang pakialam yun sa kung sino pamangkuhan, whether biker ko yung Kasi ang importante sa kanya, kahit alam niya, palikod na wala akong pakialam, una dapat ako. Basic rule dyan. Basic rule. Tigil. Kung walang traffic light ha, ang panlagi niyan, kung sino yung halos subok na sa loob, yun na may karapatan. Okay? Yun na may karapatan, yan saka pasok. Huwag kayong magpipilit. Pag nasa rotonda yan, ang priority lagi dyan, whether sasakyan yan o bisikleta, again, ang mauuna dyan kung sino yung subok na sa loob kung may nasa rotonda na, saka kayo pumasok. Pag magsasalubong na gano'n, diretso, papasok na gano'n, huwag niyong ipipilit, kahit sabi pa natin nakita nyo, makaya pa ninyo i-clear, pero may papasok dito, lalo't mabilis. Huwag niyong ipilit, sasabihin nyo, kaya ko to! Huwag niyo sa alang-alang yung buhay ninyo. Alam niyo, sabi niyo, makwan pa. Pero tandaan niyo, anticipate again. Balik tayo. I-anticipate ninyo, identify ninyo kung ano. May mga taong kuminsan, at ang experience na ako dito, buti ko kasi sa ganito eh. Umu-overtake ako. Ang bagal-bagal niya ha. Nung umu-overtake ako, saka nagkumarangkada, hindi ba naman gago? Di ba talagang gago yun? Yung sasabihin siya, gago talaga yun. Ang tagal-tagal mo nga, ginahiya mo tumechem kung ano, ang bagal-bagal niya. 4 na gulong siya, ang takbo niya parang tricycle na namamasyal sa kabilugan ng buwan. Tapos nung overtake ka ngayon, magkaroon ka pag-overtake sa patitiran, bigla ka sasabayan. Ay, sabi ko, bulakan ako noon. Inipit ako. Sabi ko, kaysa maipit ako, ayun na yung bus, kabigang ko nga. Tamaan ko man siya, tandaan, nasa harap ako na po. At illegal yun, tandaan nyo ha. Pagka ganyang rule sa passing, pagka nakita nyo may dumaanan sa inyo, irespeto nyo yung taong nandito, walang huwag nyong sasabayan yun. Na pag bumili siya, sabayan mo rin. Utang na loob. Parang sinabi mo, gusto kitang mamatay. Tapos, sasabihin ba ng huli, pag aksidente, sumali ko dyan, wala ko kasalanan dyan, ha? Diba, ang gagaling maghugas ng kamay? Wag. Basic rule yan. Pag may gumanon, may dumagpa sa inyo, unang-unang tandaan nyo, hindi naman,
Hindi naman ito babawas ang pagkalalaki niyo yun eh. Yung itlog natin, nandun pa rin yung itlog natin kahit lumagpas siya sa atin. Di ba? Ay, yung iba sa atin, parang pakiramdam yata, parang nakakalalaki di parang. What? Okay? O, yung left turn, ano yun? Mag-senyas natin, di ba? Pinag-usapan natin left turn, right turn kanina. Basta ang kanyan lagi, observe yung tamang pag-signal, no? Observe yung mga traffic rules and regulations, mga nakalagay dyan. May indicator naman yan eh. O, pag may tumatawid, kaya bisikleta lang ang dala nyo. Pagbigyan nyo yung tumatawid sa pedestrian. Basta nasa pedestrian. Ano malimit ng sitwasyon dyan? Matanda. Kung may kapansanan, huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. Isipin nyo lang ulit, balik tayo. Kung ako ba nasa lugar ng matandang yun? Ako, naranasan ko pa na ako ng God. Tumigil ako eh. Bakit? Nakikita ko yung matanda. Pag ano-ganon, yung tatawid. Oo. Kaya ang ginawa ko, doon nasa alangan. Alangan ako, hindi ako makatabi. Nag-hazard ako. Tumigil ako doon sa bagong tawiran. Nag-hazard ako. Kaya ko, tubinas ako. Nalanayap ko muna yung matanda. Yung sa mga ganon, maging conscious tayo sa ganon. Yung malimit ang pedestrian rin, Oo. Kasi, malamang yung, hindi natin alam kung ano sitwasyon mo tanda, kung ano ng tao eh. No? Kaya ano pa man yan? Sabi nga, ako, basic rule ko eh. Pag may opportunity akong makatulong, tutulong ako. Bakit? Kasi maaaring hindi na ako magkaroon ng pagkakataon para tumulong. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon tumulong, tandaan nyo yan. At kung kayo magkaroon ng pagkakataon, mapalad kayo dahil nakatulong kayo. So pag may mga nakita kayo gano'n, maging conscious kayo, maging aware kayo ron. Unang-una, grupo naman kayo. Pwede mga gumawa ng kwan doon eh. Hindi naman lahat mapeperwisyo. Yung una, sinabi ko na yung kanina, yung ano yung rule dyan. No? Basta pag may nandun na, sugod na sa loob, pagbigyan nyo na yun, mauna yun. Next. Ito, isang problema pa, emergency vehicles. Pag may emergency vehicles, okay, kayo, kamayo, may bicycle lane kayo. Pero kung may bicycle lane kayo, pagdating sa usapin ng emergency, hindi usapin na may bicycle lane kayo, hindi ibig sabihin hindi kayo pwede magbigay. Kasi ito attitude. Masasabi para baka mas maging maluwag pa sa side ninyo. Kasi ganito attitude mga isakyan, especially pagka-apat na gulong yan. Pag may traffic, nagkaipitan na yan, mahirap lang minsan mahirap mag-adjust. Bakit? Kasi ugali ang ugali sa atin ng Pilipino pagka-traffic, sabi nga na bumper to bumper. Di ba? Wala kang clearance para magmaniobra. When in fact, ang dapat ang rule dyan sa sasakyan, may clearance ka magmaniobra at any given point in time. Pero sa atin hindi, ganun dito. Pagka-traffic, utang na loob. Ano clearance? Iniiwasan kasi na baka may biglang sumingit. Kasi talaga marami talaga sa atin eh. Yung pangangakit ng pagkakataon na, sisingit. Hindi na, lalong tumatagal yung kasi pagka bumalagpag kang naipit na yan dito, 2 linya na yung naipit. Kaya lang, ang utak nga kasi natin Pilipino minsan, hindi. Ako lang ang makikinabang. Diba? Baguhin natin yan. Okay, important. Ayan, sabi ko sa passing. Sa passing, yung ano yan, pagka nakita ninyo may dumadaan, basta pagbigyan nyo, wag kayong sasabay, no? Wag kayong sasabay at wag nyo gigipitin. Yan ang kung sa passing. Next. Ito pala, importante, especially sa inyo, baka pag walang bicycle lane, usually malimit, may mga nakikisabay kayo sa mga di ba? Importante itong rules na to eh. Pagka may nakita kayong
yellow lane. Ano ibig sabihin? No overtaking at enetos. No overtaking. Pagka double yellow lane, Both sides. ha? Both sides, no overtaking. Strictly. Yung una, yung single lane, no overtaking. Hindi sinasabing hindi ka po pwede, especially pagka clear na clear. Okay? Makikita. Pero usually kasi pag may yellow lane, nakalagay ang yellow lane na yan sa isang lugar na kung saan ang palang aksidente ay napakataas ang tsansa. Saan yan mga yan? May makikita kang may makikita kang overlane ka doon. Lane na ganun. Yung bago umakyat, no? Bago umakyat ang tulay, or yung sinasabing kurbada, yan yung mga lugar na makikita. Basta ang rule dyan, pagka may yellow lane, iwasan yan. Huwag mag-overtake. Next. Okay. When passing is not safe, yan, yung mga kurbada, mga pagganon. Basta't hindi nyo makikita, hindi visible, wag na wag yung gagawin na kayo ay lalagpas. Next. Ayan, curve. Sa curves, ang rule. Paano ang rule sa curve? Pagka nagbabike ka, no, pagpakanan kang gano'n, ang ginagawa ko dyan para hindi ka napipreno, kasi hindi ka naman napipreno, posible kasi yan pala itong dapat, pero dapat kinokontrol mo na yung takbo mo na kwan. Para hindi ka mag-skid, ang ginagawa ko dyan daw, pagpaliko ng gano'n, kinukuha ko na yung dito, para madali na yung pagkuha ko sa kurbada. Pag galing ka sa kabila naman, no, ang kunin mong lane lagi, basta yung clearance lagi, yung makikita mo yung clearance na madali kang both yung pagkabig mo at the same time yung horizon mo. Ha? Next. At pa ito. Isang pinaka-importante pang aspeto, sinasabi ko kasi yung kanina. Yung integrity ng sasakyan ninyo. Iyakinin nyo nasa ayos. Pati yung kasama dyan, hindi lang yung mga piyeso, kundi pati yung hangin ng gulong. Kasi yung hangin ng gulong, may epekto yan sa magiging takbo ng bilis mo. Ang bilis ng takbo mo, I mean. Kasi pagka ang gulong mo flat, may ukulang sa hangin, medyo hirap ka pumidal dyan at mahirap kang mabilis. So may ino-observe na dapat, may prescribe pa naman ng mga gulong eh. Lalo yung mga, yung tube niya, di ba, yung halag niya hangin yan, meron prescribed na dapat tamang hangin dyan na dapat kinakarga. Hindi rin advisable na naglalagay ka ng sobra doon sa prescribed na yan. Okay? Kasi posibleng pumutok yan o masira at maging cause accident. Next. All distance. Sige. Radyo ko ito muna kami. Yan, ito na. Balik ito na kami natin. Ito yung sasabi ko nyo kanina. Yung unang slide ko. Physical condition. Yung pagtingin, no? Pag-organo, may sabing tumatama sa inyo na yung bulat, yung hindi nawawala yung panyo. Pag may ganun pang condition, ipaayos nyo muna. Yung smell, yung amoy. Bakit importante yung amoy? Maaaring hiwa ng gasolina yung sa inyo. Pero, delikado kasi yan. Importante yung baka yung katabi nyo sa sakyan, baka yung katabi nyo sa sakyan, pag baka yung dala nyo sa sakyan, ay hindi ko alam ko. Tingnan nyo yung sasakyan na katabi nyo, baka may nag-leak ng gasolina, tapos hindi maging dahilan lang. Alam mo na tayo, Pinoy, mahilig ng garilyo eh. No? Eh, mabuting makaiwas ng agad kayo. Pagka may ganong inaamoy, better yet. Hindi nyo alam kung mahirap mag-distinguish kung diesel o gasolina eh. So, merong alam yung anong diesel o gasolina. Pero better yet, pagka may mga ganyan, hindi na yung usapin ng gasolina yung fumes pa lang, yung amoy pa lang mismo, posible mag-apekto sa'yo. Kasi baka mahindi pa. Next. Emotions, touch, hearing, ayan, pag-check, maging consistent mga pusina, kung paligid ninyo. Tapos, emotions, ayan. Bawal ang galit. Bawal ang galit at bawal ang magagalitin. Next. Sige pa.
Ito, baka inaabot kayo, may time na inaabot kayo ng gabi. Mahirap yung ano yan, ano? Especially sabi ko, ang importante dyan, yung apat na kaninyo, yung pagtingin, pagdinig, lahat. Correct. Pagkagabi, mahirap yan. Kung gagamit kayo ng gabi, tiyakin nyo. Ito, kailangan dyan. Mayroon na kayo dapat ng corresponding mga kwan dito, yung flasher. Kung wala kayong ganon, iwasan nyo yung kanang gabi. Kasi ang hirap niyan, yung minsan, ako nakaranas pag wala man ng reflector, bubulaga sa'yo. Ang hirap niyan. Yung pinatataas yung risk ng accident sa inyo. So may mga naman, may mga bumurahin ng mga alam kong managawa at maganda naman. No? Na itre-ipon nyo. I would suggest ang gamitin nyo, hindi yung kinakabit sa bike muna, unahin nyo muna kung magbibisikleta kayo sa gabi, yung nakakabit sa katawan. Yung flasher, may LED pa naman. Iyakin nyo may ganun kayo. Huwag nyo isaalang-alang yung buhay ninyo para lang bigyang katugunan yung panandali ang saya o yung satisfaction makuha ninyo. Especially kung tingin nyo, nare-relax kayo sa pag-bike, well, okay yun. Pero again, i-consider nyo lagi yung kondisyon, yung panahon, yung oras, kung saan kayo magala. Dahil sa dakot ulit, sabi ko nga sa inyo, ang usapin ng road safety ay nakasalalay sa maraming factors. Pero ang pinaka-importanting factor na kung saan umiinog lahat yan ay nasa sa tao kung nag-cooperate ng sasakyan. Ano man yan? Sikleta, motor, jeep, truck, taxi, kotse, o ano ba. Tao pa rin ang may control ng mga sitwasyon na nangyayari sa paligid. At sa tao umiinog yung usapin ng road safety. So hopefully sa magitan nito, no, nagawa kong i-adapt, i-apply sa inyo, ibahagi sa inyo yung paano ina-apply yung usapin ng road safety basically sa driving sa mga typical na sasakyan. Pagdating sa usapin ng mga nagbibisikleta at nagmumotor dito sa ating kapaligiran. So maraming salamat at isang mapagpalang umaga sa inyo lahat.